aming Ama, tanging sa iyo lamang po ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagdakila sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus, naming tagapagligtas. Amen. Yan, sige po, tayo po ay dumako. Mag-share screen lang po ako. Ako po ay kabadong-kabado, mga mahal ko. Ayan. Okay, malinaw po ba yung aking sounds, mga mahal ko, mga kapatid? Kasi po kanina nagpuputol-putol po yung mga nagpapasalam. Praise God. Siguro po layo pa ako ng konti. Medyo dinig pa rin dito yung sounds ng mga nagbabalibol. Sorry po, kami nasa tabing dagat. Dahil lumalayo po ako sa ingay, pero maingay pa rin yung napuntahan ko. Sorry po. Ako po yung maglalakad-lakad lang ng konti. Ayan, praise God. Purihin ang Panginoon. Ito po yung ating title. Parang kakaiba po yung ating title, mga mahal ko. So ito po yung ating title, Kamusta ang pakikitungo natin sa bawat tao? Amen. So hindi ko po alam kung bakit ito, iba po yung gusto ko sana. Pero yung gusto ko, wala pong pumapasok sa isip ko na, alam niyo po yung parang hindi siya nagtutugma, yung tipong ganun. Kaya kung alin po minsan yung hindi ko gusto, yung tipong parang hindi ito, pero iyon yung, alam ko po nauunawaan ako ng mga kapatid na naghahayag din, po. Ayan, so ito po yung ating title, at yung ating pong scripture ay matatagpuan po natin sa 1 Corinto o 1 Corinthians chapter 9 verse 19 to 22. Ayan, basahin ko muna po ng buo, tas balikan po natin itong ating slide kasi hindi ko po siya mabubuo. Isa-isahin din po natin, pero maganda po na ating po siya, mabasa ng buo. Po mga mahal ko. 1 Corinthians 9, ayan, 19 hanggang 22. Babasahin ko muna po yung ating scripture. Sabi po dito, malaya ako at di alipin ni numan. Ang nagsasalita po dito, mga mahal ko, si Apostol Pablo. Malaya ako at di alipin ni numan. Ngunit nagpaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng mas marami sa Panginoon. Sa piling ng mga Hudyo, ako'y namuhay tulad ng isang Hudyo upang mahikayat ko sila. Kahit hindi ako saklaw ng kautusan, nagpailalim ako rito alang-alang sa mga nasa ilalim ng kautusan upang mailapit ko sila sa Diyos. Sa piling naman ng mga hintil na hindi saklaw ng kautusan, ako'y naging parang hintil upang sila'y mahikayat ko rin. Subalit, hindi ito nangangahulugang hindi ko sinusunod ang mga utos ng Diyos, sapagkat ako'y nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. Sa piling ng mahihina, ako'y naging parang mahina rin. Upang mahikayat ko sila, ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang sa lahat ng paraan ay makapagligtas ako ng kahit ilan man lamang. Praise God, purihin ang salita ng Panginoon. Alam niyo po, mga mahal ko, hindi ko po alam kung paano ko napunta dito habang nagre-research. Dahil ang gusto ko po talaga sana is yung inaral ko nung nakaraan, yung devotion ko nung nakaraan, pero may lumipas na po na araw. Parang may something, po. Nung pong ito ay nabasa ko, may mga pumasok po sa puso ko na ganito pala ako si Apostol Pablo. Parang ang sarap namnamin, tayo po karamihan dito kilala na natin si Apostol Pablo, lalo na po yung mga nababasa natin sa kanya, 'di ba po? Yung kanyang yung kanyang story alam na po natin, 'di ba po, kung paano niya na-encounter si Jesus, po. Pero habang ito pong mensahe na to sa Korinto, habang ninanamnam ko po, kasi hindi po siya madali sa buhay natin. Hindi madali, po, na ang title po kasi, 'di ba, kamusta po yung pakikitungo natin sa ibang tao? Amen. Ibig sabihin po nito, yung pakikitungo natin sa mga hindi
mananampalataya. Sa mga gusto natin na ma-save. Para ang nakikita ko po kasi dito, yung hangarin ni Apostol Pablo na mag-win ng maraming soul, na makapag-win, napakahalaga po kahit isa lang. 'Di ba sabi niya, kahit ilan man lamang, 'di ba po, makahikayat siya. Amen. Nakita po natin yung kanyang kapapamaraanan. Dahil sa buhay po natin, marami po tayong masasalamuha na sabi nga ay may matatalino, 'di ba po? May masasalamuha tayo na pilosopo, may makakasalamuha tayo na alam niyo po yun, matalas, may mabait, may mahinhin, lahat po ng klase, ano po, sa sitwasyon natin bilang isang mananampalataya, ano po, bilang isang anak ng Diyos, na kasi isa lang po tayo ng ano eh, ng tungkulin ano po, yung i-share natin yung salvation, yung gospel, 'di ba po? So lahat po tayo ano po na nagnanais mag-win ng soul, eh, ito po yung ating mararanasan sa iba't ibang uri ng tao at dito ko po nakita na ito po pala yung halimbawa na dapat nating tularan, lakaran, kasi hindi po madali lalo kapag ang makakasama natin yung parang isip bata, yung parang tipo na minsan maubos yung pasensya natin, nakakainis, 'di po ba, yung parang hindi na natin pagtitiyagaan, ayan. To be honest habang binabasa ko po 'to, naalala ko si Ate Beb. Kuwento lang po ano konti, kasi si Ate Beb sa totoo lang, ang tiyaga niya hindi ko po ala pong ano dito, lahat po tayo pantay-pantay. Si Kuya Pao, alam po natin si Kuya Pao nung una siya talagang hindi naman siya gano'n ka-matured, may kakulitan, pagkaisip bata, 'di po ba? Nakita ko yung alam niyo po yung katiyagaan ni Ate Beb kay Kuya Pao, hanggang dumating sa point na na natututo na si Kuya Pao na mag-share ng gospel, 'di ba po? At hanggang dumating sa point na hindi lang si Kuya Pao, yung nanay ni Kuya Pao, 'di ba po? Naka-ano na rin siya, nakakilala na sa Lord. 'Di ba po kung titignan natin, papaano napapakibagayan, amen, yung iba't ibang uri ng tao na makakasalamuha natin. Ito po yung ating pag-aaralan sa buhay po ng ating mapagmahal na Tatay Apostol Pablo. Ano po? Sige po, ito po yung ating scripture, ating puntahan sa unang Korinto chapter 9:19. Ito po yung una. Malaya ako at di alipin ninuman, ngunit nagpaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng mas marami sa Panginoon. Amen. Ito po sinasabi niya, malaya ako at di alipin ninuman. Ngunit nagpaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng mas marami sa Panginoon. Amen. Kung titignan po natin, sinabi niya na malaya siya, hindi siya alipin, pero nagpaalipin siya. No, kailangan po nating maunawaan kung saan siya malaya at saan siya nagpaalipin. Ano po? Atin pong matutuklasan, ano po mga mahal ko, yung ibig sabihin nito, magkakaroon po ng kalinawan. Amen. Yung pagiging malaya, ito po yung tinatawag na tayong lahat naging malaya na nung nakakilala tayo sa Lord, di po ba? Dati po tayong makasalanan. Amen? Yung sinasabi po dito na nagpaalipin, nabanggit po kanina nating kapatid na si Ate Beb, no? Alipin na tayo ni Kristo. Amen? Dahil tayo ay malaya na sa kasalanan, alipin na tayo ni Kristo. Ngayon po, sa pagpapaalipin niya sa ating Panginoong Kristo, amen? Ito po ay kanyang katagang salita. Amen, na nagpapaalipin sa iba, hindi po nagpapaalipin na parang alila. Nagpapaalipin na parang alam niyo po yung parang argabyado, yung tipong gano'n ng kapwa. Hindi po. Ibig pong sabihin nito, siya po ay nagpapaalipin upang makahikayat ano po, yung kaparaanan niya. Ito po yung kanyang pamamaraan upang makapaghikayat siya at makapagdala ng maraming kaluluwa sa ating Panginoon. Amen. Sige, tignan po natin. Ang Panginoong Hesus po ang nagsasalita sa Juan chapter 8:34. Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Amen. Mababasa po natin sa 19, malaya na siya. Amen. Siya po ay nagpaalipin pero hindi po sa kasalanan. Amen.
siya po ay nagpaalipin, amen, sa katotohanan sa ating Panginoon upang makapagligtas ng maraming kaluluwa. So sinabi po ng ating Panginoon sa Juan, ano po, napakatandaan daw po natin na ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Sino pong umaalipin sa atin? Ibig pong sabihin, ang Santanas. Dahil siya po, ito talaga, walang iba. Pag tayo po ay makasalanan, alipin tayo ni Santanas. Alipin tayo ng Diablo. Amen? So ito po ay salita ng ating Panginoon. Sabi nga po sa Roma, chapter 6, verse 18, hindi ba ninyo alam na kapag nagpasakop kayo sa sinumang inyong sinusunod, kayo'y nagiging alipin nito? Maging ito'y kasalanang hahantong sa kamatayan o ang pagsunod sa Diyos nahahantong sa pagiging matuwid. Amen. Nakita po natin na sinasabi dito yung pagsunod or halimbawa, yung nauuna sa Diyos. Example na po natin yung nauuna sa Diyos. Ano po, iyon po ang ating parang Diyos. Alipin tayo nun. Kung ang nauuna sa Diyos, hanap buhay, pera, alipin tayo ng pera. Alipin tayo ng hanap buhay. Nakukuha niyo po mga mahal ko. Ano po, tayo po ay alipin, amen, ng sanlibutan. Hindi po tayo alipin ng ating Panginoong Hesus. Amen. Kailangan po maging malinaw sa atin kung kanino po tayo nagpapaalipin. Katulad nga po, ng ginawa ng ating tatay Pastol Pablo. Amen, mga mahal ko. Ito po ay malinaw na ang kanyang ginagawa, amen, at yung kanyang kalayaan na siya po ay hindi na alipin ng kasalanan, siya po ay alipin na ng ating Panginoong Hesus, tayo din po. Amen, ay hindi na po tayo alipin ni Diablo, hindi na tayo alipin ni Santanas, tayo po ay alipin na ng ating Panginoon sapagkat tayo tinubos na niya, tayo po ay binayaran na niya. Amen, ng napakalaking halaga. Amen. Hindi po, magpatuloy po tayo. Sabi ko sa 1 Corinto 9:20. Ayan. Ayan, sabi po dito. Sa 20 na po tayo. Maiksi lang po ito. Sabi dito, sa piling ng mga Hudyo, ako'y namuhay tulad ng isang Hudyo upang mahikayat ko sila. Kahit hindi ako saklaw ng kautusan, nagpailalim ako rito alang-alang sa mga nasa ilalim ng kautusan upang mailapit ko sila sa Diyos. Amen. Purihin ang Panginoon. Nakita po natin kung gaano kaingat at masusing ginagampanan ni Tatay Apostol Pablo. Amen. Yung kanyang tungkulin, hangarin para lang makakuha, amen, ng mga kaluluwa at madala sa harapan ng ating Panginoon. Ang sabi po niya, nagpailalim daw po siya. Amen. Sabi dito, sa piling ng mga Hudyo, ako'y namuhay tulad ng isang Hudyo upang mahikayat ko sila kahit hindi ako saklaw ng kautusan. Nagpailalim ako rito alang-alang sa mga nasa ilalim ng kautusan upang mailapit ko sila sa ating Panginoon. Kung mapapansin niyo po yung sinasabi dito na saklaw ng kautusan, ito po ay nasa Old Testament. Kung aaralin natin, di ba po ang mga Hudyo ay saklaw ng kautusan, di ba po ni Tatay Moises? Sige po, para mas maunawaan natin, pumunta po tayo sa Gawa, chapter 16, verse 1 to 3. Sabi po dito, nagpunta rin si Pablo sa Derbe at sa Listra. May isang alaga doon na ang pangalay Timoteo. Ang kanyang ina ay isang mananampalatayang Hudyo at ang kanyang ama naman ay isang Grego. Mataas ang pagtingin ng mga kapatid sa Listra at sa Iconio kay Timoteo. Ibig isama ni Pablo si Timoteo, kaya tinuli niya ito alang-alang sa mga Hudyo sa lungsod na iyon dahil alam nilang lahat na ang kanyang ama ay isang Grego. Amen. Kung ito po ay para po sa mga talagang ibig ko po sabihin yung nakabasa na or nababasa nyo yung Old Testament, di ba po ang mga Hudyo ay may kautusan na ng pagpapasakop sa kanila ay tutuliin. Amen. Sa iba naman po ang pagkakaunawa nila ay ang kaligtasan
ay ang pagtutuli. Pero ang totoong kaligtasan po nung kapanahunan nila ay talagang pananampalataya na. Ito po ay ayon lang sa kautusan ng ating Panginoon. Ano po na kailangan talagang magpatuli. Nakita po natin yung pakikisama at pakikitungo ng ating tatay Apostol Pablo. Ang kanyang disciple, ang kanyang kasama na si Timoteo, ano po, ay kanyang pinatuli alang-alang po sa mga Hudyo. Dahil nung araw po, mga mahal ko, ang Hudyo at saka ang Hintil, ano po, hindi po sila pwedeng magsama kahit sa pagkain, ano po. Sila po ay hindi ganon. Ano po, magkaiba sila ng parang sa sitwasyon natin ngayon, ano po, may magkakaiba ng pananaw, ano po, may magkakaiba ng ah, tradisyon. Amen. So sila po nung araw, ang alam nila kasi kapag tuli, ano po sa mga Hudyo, ikaw ay karapat-dapat, ikaw ay nabibilang, yung tipong ganun po. So kaya po yun yung ginawa ni Apostol Pablo sa kanyang kasamahan bilang paggalang sa mga Hudyo upang wala pong masabi or maipintas mo kung titingnan natin. Halimbawa tayo si Apostol Pablo, alam natin sa lugar na to hindi nila pinapapasok yung hindi tuli or hindi nila tinatanggap yung hindi tuli. Amen. So ginawa niya bilang pagpapakita ng kagandahang loob, ano po si Timoteo ay kanyang pinatuli. Ano po ni Apostol Pablo. Ang tinitingnan po natin dito na pinaka-point kung paano siya nakikitungo. Amen. Sa mga tao. Ano po sa mga taong to sa Korinto. Amen. Kung paano niya to pinakikibagayan. Ano po, kung mapapansin niyo po sa totoo lang si Apostol Pablo sa Korinto, ni minsan hindi po siya tumanggap ng parang sa panahon natin ngayon, love gift, tithes, hindi po siya tumanggap noon si Apostol Pablo. Dahil ayaw niya po na may masabi sa kanya. Pwedeng gano'n dahil ang hangarin talaga niya ay yung alam niyo po yung smooth smooth na makapaghikayat siya na walang masasabi sa kanya. Ano alam ko po sa bawat isa may kanya-kanyang revelation or pumapasok sa isip niyo or sa mga nabasa niyo na talagang sagot. Ano po? So ito po 'yon, nakikita natin kung paano niya pinakikibagayan ang mga Hudyo. Ano po? So, mga Hudyo sila ay may law na sinusunod na kailangan lahat ng lalaki ay tuli. So yun din po yung kanyang ginawa sa kanyang kasamahan na si Timoteo para bilang paggalang ano po sa mga kapwa Hudyo. Amen. At dito po tayo sa 21, sabi po sa 1 Corinto chapter 9 verse 21, sa piling naman ng mga hintil na hindi saklaw, ito naman po yung hindi saklaw ng kautusan, ako'y naging parang hintil upang sila'y mahikayat ko rin, subalit hindi ito nangangahulugang hindi ko sinusunod ang mga utos ng Diyos sapagkat ako'y nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. Amen. Kung titignan po natin sa kabila, saklaw sa kautusan ng mga Hudyo, amen, dahil po may law na tinatawag, ano po, law ni Tatay Moises. Dito naman po, sa mga hintil ay wala. Ano po, wala sa kanilang tinatawag na ganong law. Ano po. So paano nga po ba pinakibagayan ni Tatay Pablo ang mga ito? Sabi gano'n, hindi daw dahil sa pinapakibagayan niya ito ay hindi na siya sumusunod kumbaga sa utos ng ating Panginoon. Siya daw po ay nasa ilalim pa rin ng kautusan. Ito po ay kung nanamnamin nating mabuti, smooth, alam niyo po yun na ginagawa ni Tatay Apostol Pablo at hindi po siya madali. Hindi po madali yung ginagawa ng ating Tatay Apostol Pablo. Ano po? Sabi nga po sa Galatians chapter 6 verse 15 to 16, hindi mahalaga kung tuliman o hindi ang isang tao. Ang mahalaga ay kung siya ay bago ng nilalang. Manatili nawa ang kapayapaan at habag ng Diyos sa lahat ng namumuhay ayon sa tuntunin ito at sa buong bayan ng Diyos. Bakit po ito sinabi ni Tatay Apostol Pablo? Amen. Dahil ang paniniwala, amen, nung araw ng mga Hudyo, sila lang po
ang may karapatan na maligtas, mapabilang sa kaharian ng Diyos silang mga tuli. Amen? So, nung pong pinapangaral na po nila Tatay Apostol Pablo, sinabi nga dito, hindi na mahalaga kung tuli man o hindi ang isang tao. Dahil ang mga hintil po, hindi po talaga sila tuli. Amen? Nawa po nauunawaan at kung ako po ay may pagkakamali, meron po tayong pastora, may mga leader, may pastor, willing po ako magpatuwid. Ano po, dahil napakasarap po ng tinutuwid. Tayo po ay natututo. Amen? So, ito po yung pinagkaiba. Kaya po, sinabi ni Tatay Apostol Pablo, dahil ayaw niya na pilitin ang mga hintil na magpatuli, amen, na masasaktan yung damdamin nila. Alam niyo po, iniingatan ni Tatay Apostol Pablo yung damdamin ng mga hintil. Kaya po sinabi niya na hindi na mahalaga kung tuliman o hindi ang isang tao, ang mahalaga ay kung siya ay bago ng nilalang. Amen. Ito po yung kung paano niya pakibagayan kanina yung mga Hudyo at yung ngayon na mga hintil. Amen. Para mas maunawaan po natin, basahin po natin yung Galatians chapter 2 verse 3 to 14. Ayan, meron po bang may available po bang magbasa, mga mahal ko? Meron pong free na yung magandang balita, Biblia po. Galatians 2, chapter 3, verse 14 po. 14 ate? Chapter 2? 3 hanggang 14 po. 3 hanggang 14. Amen. Sabi po dito, kahit na isang Griego ang kasama kong si Tito, hindi niya pinilit na magpatuli ito. Kahit may ilang huwad na kapatid na nagtangka ng gayon, nakihalubilo sila sa amin upang manmanan ang kalayaang taglay natin kay Kristo Jesus. Nais ninyo kaming maging mga alipin. Hindi kami nagpailalim sa kanilang kagustuhan kahit isang saglit upang maingatan namin para sa inyo ang tunay na kahulugan ng magandang balita. Ngunit walang idinagdag sa akin ang mga kinikilalang pinuno. Hindi mahalaga sa akin kung sino man sila sapagkat walang itinatanggi ang Diyos. Sa halip, kinilala nila ang ipinagkatiwala sa akin ang pangangaral ng magandang balita sa mga hintil, kung paanong ipinagkatiwala kay Pedro ang pangangaral ng magandang balita sa mga Hudyo. Ang Diyos na nagbigay ng kapangyarihan kay Pedro na mangaral sa mga Hudyo, ang siya ring nagbigay sa akin ng kapangyarihang mangaral sa mga hintil. Nakita ni na Santiago, Pedro at Juan na ang mga kinikilalang haligi ng iglesia ang kagandahang loob na ibinigay sa akin. Kaya't kami ni Bernabe ay buong pusong nilang tinanggap bilang ang kamanggagawa. Pinagkasundo namin na kami sa mga hintil mangangaral at sila namay sa mga Hudyo. Ang hiling lamang nila ay huwag naming kakaligtaan ang mga dukha na siya namang masikap kong ginagawa. Subalit, nang dumating si Pedro sa Antigua, hanggang 10 po ba? 14 na natin. Hanggang 14 po. Apo, hanggang 14 Subalit, Sorry nang po, medyo dumating si mahaba. Pedro sa Antigua, harap-harapan ko siyang sinaway sapagkat maling-mali ang kanyang ginagawa. Ulitin ko po, si Pablo po ang sumaway kay Pedro. Nauna po si Pedro kay Pablo. Subalit, nang dumating si Pedro sa Antigua, harap-harapan ko siyang sinaway sapagkat maling-mali ang kanyang ginagawa. Dahil bago dumating ang ilang sugo ni Santiago, siya ay nakikisalo sa mga hintil. Subalit nang dumating na ang mga iyon, lumayo na siya at hindi na nakisalo sa mga hintil dahil sa takot niya sa pangkat na nagnanais na tuliin din ang mga hintil at gumaya naman sa kanya ang mga ibang mga kapatid doon na mga Hudyo. Pati si Bernabe ay natangay ng kanilang pagkukunwari. Nang makita kong ang kanilang ikinikilos ay hindi ayon sa tunay na diwa na magandang balita, sinabi ko kay Pedro sa harap nilang lahat, kung ikaw na isang Hudyo ay namumuhay na parang hintil at hindi bilang Hudyo, bakit mo ngayon pinipilit na ang mga hintil ay mamuhay gaya ng mga Hudyo? Salamat po sa salita ng Diyos.
Praise God. Ayan. Praise God. Salamat sa Panginoon sa buhay mo sa pagkabasa ng salita ng Panginoon. Ayan. Ano po kung makikita natin, ano po mga mahal ko, yung naging sitwasyon, yung binasa niya po ng ating kapatid, na mapagmahal nating kapatid, ito ay istorya. Amen. Patungkol sa kaganapan ng ating mga tatay apostol at yung kaganapan sa Hintil at sa mga Hudyo. Ano po? Nakita natin kung paanong ipinaglalaban, amen, ni Tatay Apostol Pablo yung tama ng may pag-iingat at hindi niya kinukonsinte ang mali. Kung makikita po natin si Tatay Pedro, amen, ay kasakasama nila, sila ay nagpapahayag, sila ay mga lingkod ng Lord. Ano po? Ngayon, ang lumalabas po kasi dito kaya sinaway siya ni Tatay Apostol Pablo, amen. Siya ay sabi nga ay totoong Hudyo, amen. Pero namumuhay na parang Hintil, amen. Ngayon ang gusto niyang mangyari, ang mga Hintil ay mamuhay na parang Hudyo. Amen. Parang binibigyan niya ng pasakit or ng bigat. Ano po kung uunahin natin? Parang binibigyan niya ng bigat ang mga Hintil. Amen. Nabasa natin kanina sa gawa na sinabi sa Galatia na sinabi ni Tatay Apostol Pablo na hindi na mahalaga kung tuli sila o hindi. Ang mahalaga sila ay bago ng nilalang. Ang mahalaga sila ay sumampalataya sa ating Panginoon. Amen. Hindi natin kailangan bigyan ng bigat yung mga tao na dadalhin natin sa ating Panginoon o yung mga tao na pakikibagayan natin. Nakita po natin yung pag-iingat ni Tatay Apostol Pablo. Amen, na hindi natin sila kailangan pilitin. Alam niyo po kasi kahit sa pagkain, 'tong istorya na 'to 'pag titingnan natin parang si Tatay Pedro kumakain kasama ng mga Hintil. Ngayon nung biglang dumating yung mga Hudyo, umayaw siya, iniwan niya yung mga Hintil dahil ayaw niyang makita siya ng mga Hudyo, yung tipong parang gano'n. Amen? So ang kailangan, sabi nga ni Tatay Apostol Pablo, ano po, yung katotohanan, amen, na naaayon sa magandang balita ng ating Panginoon, amen, ang ating maihayag ng may pag-iingat. Kasi sabi nga, di po ba nakita natin kung paano niya pinakitunguhan ang bawat tao, ang bawat nakakasalamuha niya, kung paano niya pinakikisamahan ng napaka maingat. Amen? Sige po, last verse na po tayo. Sabi sa Corinto, chapter 9, verse 22, sa piling ng mahihina, ako'y naging parang mahina rin. Upang mahikayat ko sila, ako'y nakibagay sa lahat ng tao. Upang sa lahat ng paraan ay makapagligtas ako ng kahit ilan lamang. Sinasabi po dito ni Tatay Apostol Pablo, yung pakikisama niya, amen, sa mga taong mahihina, siya ay parang naging mahina rin. Amen. Hindi po natin alam kung anong klaseng kahinaan yung sinasabi dito na meron. Ayan, sige po, at may dadaan na tricycle. Di natin alam kung ano yung sinasabi niyang kahinaan. Ng iba na siya ay nagpanggap na mahina. Sa buhay po natin, mga mahal ko, minsan, may parte tayo ng buhay natin na parang kung titignan, sinasabi natin sa sarili natin, ay anak tayo ng Lord, pantay-pantay. Pero minsan nakikita natin yung sitwasyon ng iba na parang walang ganong alam or parang mahirap lang. Pero nasa puso natin pantay-pantay. Alam niyo po yun, yung ibig kong sabihin, yung pinipilit ni Apostol Tatay Pablo na abutin, amen, yung kahinaan ng iba, amen, para mahikayat po sila. Ano po, kasi si Tatay Apostol Pablo, sabi nga, po mas maganda po na basahin po natin, sabi dito, sa edad na 13, ipinadala na si Saulo, dati po kasing Saulo ang pangalan ni Tatay Pablo, ano po, sa edad na 13, ipinadala na si Saulo sa Palestina o sa Palestine upang mag-aral sa ilalim ng Rabbi o ang tawag po sa kanila noon ay Rabbi yung guro, ano po, na si Gamaliel. Sa ilalim ng pagtuturo ni Gamaliel, naging dalubhasa si Saulo sa kasaysayan ng mga Hudyo, sa mga salmo at sa mga ginawa ng mga propeta. Marahil nagpatuloy pa ng 5 o 6 na taon ang kanyang pag-aaral dahil marunong siyang sumuri
sa kasulatan. Yan, mababasa po natin sa Gawa 22:3. Sa panahong ito, niya natutunan at nabuo ang tanong at sagot na paraan niya ng pagtuturo. Nagpatuloy pa sa pag-aaral si Saulo at naging abogado. Kaya naman naging isa siya sa 71 na mga miyembro ng Sanhedrin, ang pinakamataas na hukuman ng mga Hudyo na namumuno sa buhay at relihiyon ng mga Hudyo. Amen. Si Tatay Apostol Pablo po, mga mahal ko, siya po ay, kung titingnan natin, talaga pong matalino, maraming alam, mayaman, amen. Sabi nga dito, di ba po, siya ay naging abogado. Kung babaybayin po natin yung dating siya, kung babaybayin natin yung dating siya, ay makikita natin na talagang parang yung level, mataas, talagang may karunungan taglay, po. Pero dito po sa verse sinabi niya na siya ay nakitungo sa mahihina at itinuring niya na ang kanyang sarili ay mahina. Amen. So para sa akin po, isa ito. Makikita po natin kung gaano karunong si Tatay Apostol Pablo sa mga gawa. Amen. 22:1 hanggang 3. Kung paano niya po naipagtanggol yung kanyang sarili sa pamamagitan din po to, syempre, una nasa lakas ng Panginoon, may na pinagkaloob sa kanya. Sabi ngayon nakaraan niya ay kanyang testimony. Same sa buhay po natin. Sabi nga po dito, mga magulang at mga kapatid, pakinggan ninyo ang sasabihin ko. Ngayong bilang pagtatanggol sa aking sarili. Nang siya ay marinig nilang nagsasalita sa wikang Hebreo, lalo silang tumahimik. Kaya't nagpatuloy si Pablo. Ako'y isang Hudyong ipinanganak sa Tarso sa lalawigan ng Silesia. Ngunit lumaki rito sa Jerusalem, ang aking guro ay si Gamaliel at buong higpit niya akong tinuruan sa kautusan ng ating mga ninuno. Ako'y masugid na naglingkod sa Diyos tulad ninyong lahat na naririto ngayon. Amen. Kumbaga, yung katunayan po na ang ating Tatay Apostol Pablo noon pa man ay nagtataglay na po ng karunungan. Amen. Siya po ay marunong talaga. Marami po siyang alam na ibang wika maliban po sa Hebreo. Amen. Marami siyang alam na ibang lengguwahe. Pagka po aaralin natin, siya po ay talagang marunong. Pero kung titingnan po natin dito, sinabi nga sa piling ng mahihina, ako'y naging parang mahina rin. Ganon po siya nakisama. Sa buhay po natin, mga mahal ko, minsan sabi nga, kung yung pakikitunguhan po natin, ako po sa totoo lang sa mga bata, iba-iba po talaga yung nai-encounter ko. May bata na sobrang tigas ng kulit, may bata na talagang masungit, may bata na palasagot, may bata na matalas, alam niyo po yun, may bata na mabait, hindi po pare-parehas. May bata naman na mahinhin, tahimik, iba po yung ating makakasalamuha. Ngayon, kung ikukumpara po natin halimbawa sa age, ito po hindi mga bata, ito po ay mga adult na, na nakakaunawa na. Napakasarap po na ito yung hakbangin nating gawin kung paano po yung ginawa ng ating Tatay Apostol Pablo. Yung kanyang technique, yung wisdom na binigay ng Lord sa kanya at kung paano niya po binaybay. Nakita po natin dito yung deny yourself. Amen. Na talagang tinatakwil niya yung sarili niya, masunod lang niya, makapag-win lang siya ng kaluluwa. Alam niyo po, mga mahal ko mga kapatid, hindi ko po alam sa bawat isa sa atin dito, sino pa po sa atin yung nagtsatsaga na mag-win ng soul. At pag na-win na yung soul, sino po sa atin yung nagtsatsaga na i-follow up yung na-win na soul. Yung tipo na sabi nga, nag-win ka ng soul, kumuha ka ng buto, tinanim mo sa lupa. And after nun, pag iniwanan mo siya na nandun lang sa lupa, walang magdidilig, walang magbubungkal ng lupa, walang maglalagay ng pataba. Ito po ba ay mabubuhay, lalago? Amen?
or ito po ay matutuyo doon at mamamatay na mawawala na lang. Amen. So napakalinaw po ng sagot, ano po mga mahal ko. Napakahalaga po ng pagwiwin ng soul dahil ito po talaga yung great commission natin, great mission natin dito, yung mag-win ng maraming soul. Amen. So magagawa lang po natin yon, sabi nga, kapag marunong po tayo na pakibagayan ang lahat ng makakasalamuhan natin. Amen. Para sa akin po, alam niyo po yung nakita ko dito, yung humility ni Tatay Apostol Pablo. Yung tipo na kahit parang sabi nga marunong siya, pero hindi siya nag-aasta na marunong siya. Amen. Humility, katsagaan, di po ba? Yung bunga ng banal na spirito ay nakita po natin dito. Amen. Dahil sa buhay natin, kung sasalaminin po natin yung mga nakakasalamuhan natin, baka nga po umiirap pa tayo sa iba. Imbis na kaawaan natin sila at hikayatin natin sila na madala sa ating Panginoon, sa inis natin, baka po yung irap natin bumabaon, amen, hanggang buto, amen, ng tao. Ano po. So, ito po yung para sa akin, reminder ng Lord sa bawat isa sa atin na gawin natin. Alam niyo po, naalala ko yung kaibigan ko, kababata ko din na kamamatay lang po niya. Bagamat siya po ay nakatanggap sa Lord, may lungkot po ako nararamdaman dahil nagkulang po ako sa follow-up. Tapos meron po yung kinuwento ko nung nakaraan kay Ate Beb sa mga kapatid, hiningi ko ng prayer request, yung Iglesia ni Cristo. Alam naman po natin na sila ay hindi naniniwala sa ating Panginoong Jesus. Ang tingin nila kay Jesus ay tao lang. Ito din po ay namatay na. So para sa akin, reminder na kailangan, alam niyo po, hindi tayo mag-aksaya ng panahon, ng oras. Apostol Pablo, kahit nasa kulungan pa siya, kahit na nagagawa pa rin niya po, sumusulat sa kanya. Amen, yung kakisigan niya. Yun, so salamat po. At sa conclusion po natin, mga mahal ko, kanina iniisip ko, Lord, ano yung conclusion? Wala pong pumapasok sa isip ko. Kasi, sabi ko, alam ko na, ang magbibigay ng conclusion, yung mga mag-share, or yung pastor, pastora, or leader, yung magbibigay, or mas mag-elaborate pa, ng ating mensahe. Yan nawa po ay may nagsing sa puso natin, may tumimbo, ayan, patuloy tayong amen, sa nais ng Lord na pakibagayan natin ang lahat alang natin, kahit criminal pa yan, kahit anong klase pa yan, hindi kailangan ng season, amen, kagaya ni Tate Apostol Pablo, hindi natin alam yung sitwasyon ng mga panahon na ginagawa niya to, amen. So salamat, sige po, tayo ay panandaling dumalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Ama, patuloy ka po namin pinupuri, pinasasalamatan, dinadakila ang iyong pangalan, aming Panginoong Hesus. Salamat sa salita, sa mga tinuro mo kung paano namin pakikisamahan, Panginoon, ang ibang tao, sa pagdala mo hikayat ng kaluluwa na madadala sa harapan mo, Panginoon. Salamat sa reminder sa bawat isa sa amin. Dalangin ko nga po, Lord, na patuloy mong taniman ang aming mga puso. Ilagay mo yung desire, Panginoon. So, nawala kaming ibang naisin, nawala kaming ibang hangarin, kundi ang sumdi ang magdala ng maraming kaluluwa sa iyo, Ama. Lord, salamat po marami sa lahat, Panginoon. Patuloy po, Ama, na sa iyo pinakamataas na pa. Sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus, namin tagapagligtas. Amen.